Okay, hello, what's up mga kaibigan? Isang magandang araw sa ating lahat. So, libre tayo ngayon. So, may time tayong magkalikot ng ating sasakyan. Okay? So, for today's video guys, so napag-isipan kong maglagay ng tawag nito, thermostat. Ayan, makita nyo, mayroon akong thermostat dito. Na-notice ko kasi guys, yung sasakyan ko, mula nung nabili ko to, na-notice ko parang, hindi ako sure hindi ako sure kung naka-stock open siya or talagang wala siyang thermostat. Kasi nga, may mga senyales na wala siyang thermostat or naka-stock open siya. Kasi nga, kapag in-start natin yung sasakyan, supposed to be hindi pa gumagalaw yung tubig dito. Pero ito gumagalaw na eh. So ayan, papakita ko sa inyo kung paano natin malalaman kung naka-stock open ba or talagang totally walang thermostat yung ating sasakyan. Papakita ko sa inyo. And kaya ito napag-isipan kong napag-isipan kong bumili ng thermostat para lagyan natin. Kasi nga napakarami pong advantage kapag meron tayo nito. Ewan ko sa ating mga Pilipino Kasi kadalasan tinatanggal yung thermostat. I don't know kung bakit ganun yung mga settings natin. Actually, dinesign po yung sasakyan natin para na may thermostat. And napakalaking tulong po nito, lalo na sa consumption, yun sa pag-reach ng temperature niya. Yun yung pinaka-importante guys. So, ayun, papakita ko sa inyo. Sandali Try ko start yung sasakyan, then makikita natin dito kung gumagalaw na yung tubig dito. Meaning, nagpa-pump na or meaning wala nang thermostat or naka-stock open yung thermostat natin. Ayan, papakita ko sa inyo. Sandali Okay, ito guys. So, start natin. So, cold start yan guys. Ako makikita nyo. Okay, so ayan, kung makikita nyo, cold yan. Wala pang kaka-start lang natin. Then, tignan natin yung ating radiator kung gumagalaw ba yung tubig doon. Wala. Ayan guys, bumubula pa. Ayan. So, meaning, kapag ganyan guys, kapag ganyan, either kung may thermostat man yan, hindi po yan bula. Yan yung force ng tubig na gumagalaw dyan. Dahil hindi po sira yung head gasket yan. Kasi minsan iniisip natin sira yung gasket, Okay, yan. So, yan, pinatay ko muna. Kung nakikita nyo kanina, parang bumubula, Pero actually, hindi yan bumubula. Yan, yun lang yung force ng tubig na dumadaan dito. And take note, cold start po yun. So, supposed to be, kapag meron siyang thermostat, kapag cold start, hindi po dapat gumagalaw yung tubig dito. Okay? Kasi nga, sarado pa. So, pero pagka mainit na, for sure, sigurado, pag nagbukas yung thermostat, syempre gagalaw yung tubig dito. Pero ito sa akin, ito nga, cold start pa lang, gumagalaw yung tubig. So, dalawang bagay lang po to guys. Either naka-stock open yung thermostat or wala talaga siyang thermostat. So, ito, bumili na lang ako, ito bago, and maglalagay tayo ng thermostat. So, tara, let's go! Okay, yan guys. So, tinanggal ko na lang yung mga sagabal dito para mas mabilis nating ma-access itong kanyang thermostat. So, ayan. Yan po yung tinanggal natin, yung mga box na yan para mas mabilis nating ma-access dito. Actually, pwede rin din namang hindi tanggalin yun. Dukot-dukutin na lang. Kaso, medyo mahirap siya. So, mas maganda tatanggalin yun. Okay? So, ayan. Actually, dito yung thermostat. Okay? And of course, tatanggalin din natin to para makita natin kung meron bang thermostat or wala. So, tara. Okay, yan guys. So, nabuksan na natin. And, ako nung pinaggagawa nung may-ari ng sasakyan na to dati. Ayan makita nyo guys, andyan pa yung katawan ng thermostat. Pero wala na yung mga mechanism niya. Ayan tatanggalin natin to. Ayan. So, hindi to stock open, hindi man tinanggal, pero iniwan yung katawan ng thermostat. Ayan. Okay. Kaya, so, eto na lang yung naiwan guys. Okay. So, sa tingin ko yung ginawa nito, kaya to iniwan ng ganito. Kasi nga,
maglilik kasi nga may kasama tong gasket. Ito. So, yun yung nakita kong reason. Kung bakit niya tinanggal lang yung mga mechanism dito para hindi mag-leak ano. So, yan. So, wala nga, tinanggal nga yung thermostat. Yan. So, syempre, magpapalit tayo ng bago. Ito. Okay. Ito yung bago na ipapalit natin. So, importante ito guys na mayroong thermostat yung mga sasakyan natin. Okay. So, gagawin natin kasi nagbukas na rin lang tayo. So, maglilinis tayo. Maglilinis konti kasi merong dumi. Okay. So, after that, of course, tawag nito, babalik natin and try natin. So, ito, papakita ko muna sa inyo kasi although bago siya, titest ko pa rin siya. Lalagyan natin sa kumukulong tubig or sa mainit na tubig. Tignan natin kung bumubukas pa siya o hindi. Then, saka tayo lagay dito. So, tara, let's go! Alright, okay, ito guys. So, bago natin i-install itong ating, actually bago to alam ko gumagana to. Pero gusto ko lang pakita sa inyo. So, bago natin i-install, try natin lagyan ng mainit na tubig. Para dito malalaman natin kung gumagana ba to o hindi. Actually, sigurado alam ko gagana to kasi bago to. Yung ganito naman kasi yung function niya. Kapag mainit na, bubukas to. Ito, ayaw kung makita nyo, sarado pa yan. So, mamaya, pagka na-sense niya na yung init, saka yan bubukas. Okay? Ayan, so kung makita nyo, medyo bumubukas na siya ng konti, guys. Ayan. Ayan o, bukas na siya konti. Okay? So, ayan. Okay. So, yan po yung trabaho ng ating, thermostat. So, yan o, kung makikita nyo, bukas na yan. Yan o. Diba? So, meaning gumagana to. Siyempre, gumagana bago ayan, gusto ko lang pakita sa inyo kung ano yung trabaho niya. Ayan o. So, sa mainit na tubig, bumubukas siya. And of course, mamaya, pag malamig, ayan o, totally bukas na siya o. Ayan. So, kapag ka malamig, of course, sasara siya. Okay, yan guys o. So, kakatanggal ko lang sa kanya sa mainit na tubig. Ayan, paunti-unti na siyang sumasara. Ayan o. Ayan. Okay, so close na siya. Okay, so importante ito guys. Ayan o. Okay. Okay, ayan guys. So ito at nalinis na natin itong paglalagyan ng ating thermostat. And sa paglagay guys, kanina napansin ko mukhang baligtad pa nga yung pagkalagay nila nung dating thermostat. Kasi baligtad kasi nga of course tinanggalan nila to. So pwede nang baligtarin. Actually, sa paglagay nito guys, hindi naman kayo magkakamali sa posisyon nito kasi nga ito kung makikita nyo, meron tong dalawang groove ito guys, itong dalawang nakausli. Ayan, dalawang nakausli na yan. So, meron po yung groove dito sa loob sa casing niya, sa housing niya na dyan siya dapat nakaposisyon. So, hindi po kayo magkakamali sa paglagay nito or sa posisyon ng ating thermostat. So, ito, gagamit lang ako ng tawag nito. Ito, gasket maker kasi nga hindi na ganun kaganda yung surface dito. So, hindi na siya ganun ka-smooth yung surface niya. So, para maiwasan nating mag-leak, maglalagay tayo ng gasket maker. Okay? So, yun lang guys. Babalik natin to, then pwede na nating i-testing. Okay? So, ilalagay ko na lang. Okay, ayan guys. So, na-prepare na natin yung other side nito na surface. Ayan, so, nalagyan na natin ng gasket maker. And, of course, dito din. Ayan, nalagay na natin yan. Okay? So, of course, i-screw na lang natin yan. And, pwede na yan guys. Okay? So, mahirap kasi mag-video na hawak yung isang kamay sa phone. And, so, naibalik na nga natin to guys. And of course, wag nating kalimutan ibalik tong thermo switch. Ito po yung nagsi-switch on sa ating radiator fan. Okay? Yung ginagawa po nito is switch po ito kapag mainit na and saka siya mag-on para i-trigger yung ating radiator fan. And of course, ito sa itaas. Ito po yung thermal sensor. Ito naman yung nagsisend ng data doon sa loob ng ating dashboard para malaman kung gaano
kainit yung temperature ng ating sasakyan. Okay, so balik natin lahat, and of course pati yung box, then try natin mamaya. Okay, try natin kung meron pa bang o kung gumagalaw pa ba yung tubig dito. So of course maglalagay tayo ng tubig, and ako ginagamit ko distilled water lang kasi wala akong coolant sa ngayon. So gagamit tayo ng distilled water, and try natin, check natin kung gumagalaw pa ba yung tubig. Okay, so tara. Okay, so lalagay na tayo ng tubig. So distilled water to, guys. Okay, yan. Okay, so ayan, sigurado meron pang mga air pockets dyan sa loob. Sigurado mamaya bababa pa yan. Ayan o, kung makikita nyo. Okay, so eto, try natin. Tignan natin kung gumagalaw ba. And kung bubula man siya, guys, one thing for sure, meron pong hangin sa loob. Pero ito, makikita natin when it compares doon kanina na talagang malakas yung galaw ng tubig kahit malamig pa, no? So ito, try natin. Okay, start natin. Okay. Yan, cold pa yan, guys. Okay. Alright, sandali. Lagyan natin ng tubig. Cold start yan, guys. Okay, yan o. Ayan. So kung makita nyo, hindi na gumagalaw yung tubig, meaning sarado na po yan, guys. Okay? So kung bumubula man yan, of course, ano yan, yung mga naiwang dito, mga naiwang air pockets dun sa loob. Okay, so yan lang, guys. Maraming salamat sa panonood, and I hope na may natutunan kayo, and please don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel para mas maging updated po kayo sa mga bagong videos na upload ko pa. Thank you po.